kamusta yung times mo with Ginebra? At tagal mo sa Shell. Shell. Ginebra. Wala kaming champion nun. Alam mo, bago kakaalis lang ni Jaworski nun. Wala na si Joe nun. So, may hawak si Rina Salazar at saka si Alan Kaidik. Pero andun yung tatlo, si Marlo, si Bal at saka si Noli. Yun yung pag sinabi mong back in the day na tatlo, yun yung tatlong yun. Pero wala hindi kami nakakuha ng champion. And then, slowly dumating na si JJ Helterbrand. Pero yun, puro sila, Bal David ang gustong gamitin ng mga nila, Coach Alan, Bal David. Nainis si JJ Helterbrand. He left. Quick story to JJ Helterbrand. Parang umalis muna. And then, dumating na si Kagiwa. And then, parang na-injure si Bal David. And then, parang pinabalik nila. Nung na-injure si Bal, pinabalik nila si JJ Helterbrand. Doon na nabuo si Fast and the Furious. Dumating na si... pero wala na ako noon. Wala ka na. Anong year ka ba nag-retire? Si Helterbrand na una yan kay Kagiwa. Siya muna. So kasama ko si JJ, mga ilang conferences. Pero nung tawag nila direct hire, biglang dumating nga si Galing kagad maglaro yung Mark Kagiwa. Pero yun na medyo sumama na yung tuhod ko. Hindi kami naka-champion na nung panahon yun. Sila Berhel Meneses, ang naging teammate ko doon, June Limpot, dumaan din doon sa Ginebra noong time na yun. Pero yun na nga, after 2 years, napunta na ako sa Pure Foods. Nabuo na yung doon na naging solid doon na nabuo si Fast and the Furious, sa Giwa and Helterbrand. Nandun ka na sa Pure Foods. Oo, nasa Pure Foods na ako na. Anong year yan yung Pure Foods mo? Alam mo, yun yung ikikwento ko sana, yung hindi mo, it's not what you know, hindi na yung galing mo, it's parang may konting politics, it's who you know. Naging teammate ko sa Shell So alam niya naman yung work ethic ko, tapos nagkita lang kami sa mall, wala na akong team sa Ginebra, hindi ako na rin yun ng Ginebra dahil yun na nga parang medyo masama. Pero I kept on parang working on yung mga strengthening, kondisyon pa naman ako. Nakita ko siya sa Robinson's Galleria. Coach Eric. Oo. Saan ginagawa mo ngayon? Sabi niya, wala coach, wala nga akong team. Ganon, punta ka sa akin sa Pure Foods, palaging masakit ang likod ni Andy Siegel at saka ni para mga injured sila, yung mga big men doon. Tingnan natin, sige, ensayo ko muna. So mga after ilang weeks, sige, sa-sign up ka namin. Sabi ko, wow, thank you. Ronnie Magsanok was assistant. Magkakasamang tatlong yan Altamirano, Magsanok at si Ryan Gregorio, mga UP boys, nandun sila lahat. So yun, nakapirma pa na ng Pure Foods. Naka-champion pa. Yun na nga. Yung nagkaroon kami ng import na si Derek Brown, ng do-it-all na import to. Boss, 40, 20, mga numero nito. Hindi kalaki yan mga 6. Todong-todo na 6'3" sa kanya, pero lakas maglaro. So, doon naka-champion yung last ko sa Pure Foods. Pure Foods pa pangalan ng Magnolia dati. Pure Foods yan. Sino ang nag-coach nun, champion? Yun na nga, hindi. Si Eric muna ang kumuha sa akin. Parang kinuha siya sa national team para tumulong. Parang staff. Nilagay na parang interim coach si Ryan Gregorio. Doon nag-champion. So doon dumating si Kirby. Wala pa nga si Kirby noon. Pero nag-abot kami ni Kirby noon, tsaka nila Mark Victoria. Pero, teka, nandun na ba? Tama kaya andun na si Kirby nung nag-champion na kami. Oo. Ryan Gregorio ang coach. So, sabi ng mga bosses, since nag-champion ka, tuloy-tuloy mo na. Yun na, doon na nag-umpisa ang karir ng Ryan Gregorio naman. Nakapagpa-champion. Hirap sa cutthroat din ang PBA, Boss GB, pagka pag hindi ka masyadong sabi ni Coach Eric, pinanunod ko kayo, di ba? Parang very unstable na trabaho. Pag dikit-dikit ang talo mo dyan, di ba? Suddenly, management, puro katalo mo, sarang ba ginagawa mo dyan? Very kang paltan. Ano nangyari kay Coach Eric nung hindi na siya nakabalik? Good question. Teka, nauna yan sa Mobiline. Kung tinitingnan ko yung andun ako nun Ginebra ako nun yung Bal David na ako yung pinakamagulo dun. Ako pinakamasaya dun. Teka, he was Mobiline first and then saka siya na Pure Foods. I think, teka, hindi ko natya kung saan na siya pumunta. Baka national team pa rin siya. Baka yun na, nag-stay dun with the
Hanggang natapos yung program ng national yung team. programa nila. Nag-stem na si Coach Eric. So, nandun ka pala yun nung na-shoot ni Bal kay Oo, Asi. boss. Kung after that shot, kung i-play mo na tuloy-tuloy, dun mo ako makikita pinakamagulong nag-celebrate dun, boss. Parang ikaw yung nagpanalo. Parang gano'n, oo. Tuntua ako kasi bonusan yan eh. Bonus time na yan eh, di ba? Bonus time na yan. Naglaro ka nun? Ginamit ka? Masama tuhod ko nun. Parang pasundot-sundot lang ako ng gamit sa Barangay Ginebra nun. Hindi masyado. Hindi na masyadong nakakano. Siya talaga maraming Prime. playing time Prime ko. Jolly. Yeah, oo. Bata ka pa huling laro mo. Ilang taong ka nun? Parang hanggang 2002 ako, parang mga 35 years old. Bata pa, Okay. 35. Kamusta naman ang retirement? Alam mo, Yung- swerte kasi pagkatapos nun, ang San Miguel, nagtayo sila, ang tawag nila San Miguel All-Stars. Parang ginawa nilang parang marketing arm nila na lahat ng mga newly retired na PBA players, medyo nandun sila patrimonyo, tsaka mga yung Mga nag-retire. Boy Lim, Alan Kaidik. So, papadala kami sa ibang, yung sa probinsya lang and promote yung mga San Miguel products. Daming tao, dahil mga sikat pa eh. Tapos sila Bonel Balingit, andun. Talagang magdodraw ng crowd yun, lalaki nito, EJ File. So, tagal yun, mga 4 or 5 years pa na gano'n, yun nga yung San Miguel All-Stars. And then, doon na natapos ang lahat-lahat. Coaching na, pumasok na ako ng mga San Sebastian, kasama si George Gallet. Pero yung mga grupong time yun. na yan, ka na rin, no? Nagko-commentator ka na. Wala pa yun. Wala pa? Nakita ko lang si Ma'am Shena sa ibang, nag-hi lang ako sa kanya. Tapos, punta ka kaya dun sa... Pakaswerte mo sa ganyan eh. Naglalakad ka lang yung binati na may trabaho na. lang sa mall, no? Yan ang dasal ko at panalangin sa lahat ng Pilipino na pag mumoling kayo, makuha kayong trabaho. Katulad ni Jolly. Ganun pala kadali ko muna sa maglakad lang sa mall. Gagawa dito. Kausapin nyo sila, di ba? Kausapin nyo yung mga boss or kung yung coach or whatever para nakapagkwentuhan kayo. Networking yan, boss. Related ba sa course mo yung pagiging, Hindi naman. Hindi. Mano lang. Madaldal lang yung nanay ko. Minana ko lang. Pakwento lang siya, pare. Kamusta naman nung umupo ka na as a commentator? Parang lahat naman medyo nervousin ka sa una. Pero ang maganda dito, radyo. Okay. Radyo muna yan. Radyo una mo. Oo, maganda mag-inside doon. Walang pressure ng TV sa mukha mo. Pero may nervous pa rin kasi, siyempre, pero ang iniisip ko, alam ko naman ang basketball. Marunong naman ako magkwento. So, ganun na lang. Iniisip ko, ganun. Di ba? Ikwento mo lang yung mga nangyayari doon sa harap mo. Puro boses yun eh. Oo, puro boses yun. Pero matitrain ka ng gusto doon kasi wala silang pinanunod eh. So, hindi pwedeng wala kayong sinasabi doon. Kailangan tuloy-tuloy. Walang visual eh. Di ba? Kasi boses nga. Oo. So, yun, medyo marerelax ka. And then mamaya, subok na. Ang naman, yung mga channels na may hawak. Maraming liga eh. May mga PBL, yun na nga eh. So, dun muna. And then slowly, sabihin ng mga bossing, para pwede ka na sa PBA. Sige, subukan na natin ikaw sa PBA. Hanggang slowly. Sinong kapartner mo nung time na yan? Sino ba? Sila, Benji Paras, my goodness. Naging partner mo ulit? Oo, sa Di, patay ka na naman. Puro kalokohan ang nangyari. Nagalit sa amin yung commissioner. Oo. Si Chino Trinidad. Nagalit sa inyo? Pinagalitan kayo? Puro kayong kalokohan, gago kayo eh. Si Rosoyin yung hain. Siyempre, commissioner, gusto niya maganda liga niya. Tapos eto na kaming dalawa. Papatawa lang dun. Loko-loko to si Paras eh. Kung ano-ano mga pinagtitripan yung mga player. Thank you for watching Balyahan with GB and RDO, powered by Sports Plus, the official gaming partner of the Philippine Olympic Committee. Kung nagustuhan mo ang napanood mo, here's some more videos. Huwag mo rin kalimutang mag-like, comment at subscribe para lagi kang first dibs sa bagong videos ng Balyahan.